Welcome to Donmar TV News Channel. Sinasabi nila, maglakad ka kaya sa COVID ward ng Pilipinas. Really? I have somebody right now who actually did this and survived sa US pa. Okay, first wrong. First mali mo. It doesn't mean may isa kang kaibigan na nag-survive, ibig sabihin mali na yon. Naintindihan mo? Look at your logic. May isa kang kaibigan na nag-survive, na naglakad sinasabi mo doon sa ward ng mga may COVID at nag-survive, hindi siya nagkaroon ng COVID. Ibig bang sabihin nun, scientifically, wala, may safe ng COVID dahil hindi siya nagka-COVID? Pakisagot ako. Sige. Dahil ba doon, safe na kaagad because of one person? Kung ikaw marunong ka sa logic, I don't think that one person established truth. Okay? Sa US pa. In fact, I want her to clarify na walang travel restriction sa US. Walang travel restriction sa US? Are you sure about that? Pakisagot niya ako mga taga-Amerika, wala daw travel restriction sa inyo? Na bawat city? Di ba may mga city sa inyo na hindi, state na hindi pwedeng puntahan? Sa US, hindi requirement ang magpa-rapid testing in order to travel. Kasi yun ang point ng mga videos na ginagawa ko eh. Hindi requirement sa pagta-travel, hindi requirement ang magpa-testing ka ng COVID. Oh, sabi ni Randel Bunagan, meron boss, taga San Francisco yan. Ha? Sige nga ho, kasi yung iba naman naniniwala sa depende sa states. Oh, ayan, sinasabi na nung iba. Oh, meron travel restriction. Oh, depende ka nga sa states. Sa Pilipinas din naman, depende sa city. Gusto mo punta sa Timbuktu ka, wala doon travel restriction. Pero dito sa meron. O magpa-rapid testing ka. Salta ka naman. Dali na. Pinipilit niya pa magsalita yung kapatid niyang na taga-Amerika. Ewan ko, kinahihiya ba siya o ayaw magsalita? Ito po, nahihiya eh. Nahihiya, ninguyo ko. Hindi, ito kasi nung tinitingnan ko talaga, sabi ko, ano naman doktor to? Bakit dok ang tawag eh? Doktor. PT pa siya. Ay nako, ewan ko ba? Sabi niya, alam mo kuya, sa States, hindi required na mag-COVID testing ka, lalo kung wala ka man nararamdaman. Sa Pilipinas, sasabihin lang, asymptomatic ka lang. Eh, ang totoo, wala ka naman talagang sakit. Dito sa Pilipinas, asymptomatic ka lang, tol. Paano mo nasabi? Di ba? Lagi ko sinasabi, naiiyak kasi yung kapatid ko eh. Kanina daldal nito eh, ngayon ayaw magsalita eh. Lagi ko sinasabi sa mga troll dito, sa mga medical haters, mga medical doctors na troll sa page ko, yung mga physical therapists na troll sa page ko, na hindi dapat ginagawang requirement ang rapid testing kasi pinagkakaperahan nga. It's all about making fucking money. Next na, para maging social, English speaking. At saka sa totoo lang, yung mga Pilipino kaya naniniwala. Kasi galing siyang Amerika siguro, English speaking. You know, meron siyang accent eh. Ang mga Pilipino, meron talagang ano yan. Once galing sa Amerika, may accent. You know, maniniwala na kaagad. Ay. Nasabi nga nung Grab na naghatid sa... Sabi daw nung Grab, na naghatid sa kanya. Pakinggan ninyo. Akin, sabi niya, alam ba, Doc, araw-araw na ginawa ng Diyos, just sa park and fly, dito sa area na to, ng NAIA, ang daming dumarating na armored car, araw-araw, kasi ang laki ng perang ginagawa ng mga to. It should not be mandatory. Kasi, parang, ito bigyan ko kayo example. Ang kanyang opinion na buo, na pera-pera, ay dahil sa isang Grab. Dahil sa isang Grab driver na sinabi sa kanya, alam mo ba, Doc, may mga truck na lumalabas dyan na pera-pera. Sabi ko, asan ang critical thinking nitong taon to? Kinwento lang ng isang Grab driver, ha? Okay? Na may truck na lumalabas dyan, na may pera-pera, kaya pinagkakakitaan lang yung pagpapaswab. Okay? Grab driver ang nagkwento sa kanya. Sa madaling salita, hindi niya directly nakita yung mga truck na may lamang pera. First truth, hindi niya nakita yon. Pangalawa, hindi niya na nga nakita, paano niya ngayon malalaman yung truck laman ay pera?
Okay, hindi naman porket may truck na parang pera, may pera na yan. Oh, pangatlo, yung truck na yan, para doon ba yan sa swab o baka naman galing sa bangko lang yan? Oh, paano mo masasabing pera galing kagad doon sa nagpapaswab? Dahil sabi ng Grab driver. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Kwento-kwentong bururot lang. Tapos, okay, naniwala siya. O sige, ituloy pa natin. Ang haba pa nito. Naku po, sakit sa ulo ito. Di ba, nagba-blood pressure kit tayo, yung sphygmomanometer, no? Okay, O even yung mga automatic. Okay. Mga pang-BP apparatus, no? Okay. Gawin kaya natin yung requirement na mag-travel, bago kayo mag-travel, tingnan muna natin kung mataas BP nyo. Tingnan nyo, tataas yung cases. Natural tataas, pero ang tanong, o sige, dadami yung cases na mataas ang hypertension, ano? Okay. Pero ang tanong, mamamatay ba? Nakakamatay ba agad? Yun yung point ko eh. COVID, hindi ba siya mamamatay agad? In fact, maraming tao na nag-survive na, isang example na nga nabingay ko kanina umaga is this. Na-diagnose ka, na positive ka sa COVID. After 2 weeks of quarantine, cleared ka na. Pwede ka na magbiyahe, pwede ka na lumabas. Kasi nga, all of a sudden, cleared ka na. How the fuck did that happen? Pagka meron na siyang conclusion, laging may pack, no? Ba't kailangan lagi isama yung pack para mas mukhang matalino? So, sige, ang halimbawa daw niya. Ang halimbawa niya, o sige, gamitin natin yung halimbawa mo, Doc. BP, okay? Binipi ka. So, marami ngayon, ang sasabihin natin na, kunwari, requirement daw sa pag-travel yung BP. So, dumadami ang merong high blood pressure. Tama, di ba? Kasi nga naman, ang daming high blood pressure, ang daming bini-BP bago tum-travel. Pero nakakamatay ba? Yan ang tanong niya. Pero pwede kang matakot ngayon sa high blood pressure, parang ganon, di ba? Ang layo ng comparison mo, yung BP, kahit i-BP ka ngayon at mataas ang dugo mo, isang inom mo lang tapos. Gets mo, Doc? Ano ang difference? Yung BP, pag mataas ang dugo mo, mahahawa ka ba? Napakanong analogy mo? Ang comparison niya, ha, yung BP daw kasi, pag tatravel ka, pag ibinipi ka, pwedeng tumaas ang numero ng mga may high blood. Okay? Tama siya doon. Pero ang tanong, tama mo ba i-compare yung BP sa COVID o yung pagiging high blood pressure? Hindi. Alam mo kung bakit? Ang high blood pressure hindi naman nakakahawa. Doktor ka ba? Pangalawa, yung blood pressure, yung high blood, wala bang gamot? Meron! Isang dak lagi mo na sa ilalim ng... alam mo yun? Bababa na yung dugo mo eh. So may gamot. Doktor ka ba talaga? Ano ba talaga? Yung comparison mo, alayo. Ang COVID, walang gamot. Okay? Pangalawa, nakakahawa. So, ibig sabihin, kaya ka nga itinitest para hindi ka makahawa. Anak ka naman ng bakit pag nakahawa ka, walang gamot dyan? At yung gusto kong... Oo nga, sabihin na natin, gagaling ka sa COVID. Ang tanong, yung hinawaan mo, gagaling din ba? Kung vulnerable yung hinawaan mo, kung may diabetes siya at mabilis siyang tamaan, madali siyang mamatay dahil sa COVID, may gamot ba? Wala! Kaya nga, tinitest! Is that... Doc, simple logic yun. Ba't hindi mo maintindihan? Honestly, bakit hindi mo maintindihan? Ang comparison mo, high blood. Ang high blood din nakakahawa. Ang high blood din may gamot. Hindi parameters, hindi requirement ng CDC na magte-testing ka muna bago ka lumipad. Hindi requirement yan. Lalo kung nasa Pilipinas lang naman tayo, no? But sana kung galing ako sa ibang bansa. Sure, okay, para makasigurado tayo. Pero kung nasa Pilipinas ka lang naman, yung mga inter-island travel, mga private... Okay. Sabi niya, kung nasa ibang bansa ka, okay, sure, magpa-testing tayo kasi pupunta ka ng Pilipinas, baka dala mo yung sakit. Pero kung pupunta ka ng inter-travel, pupunta ka ng ibang city, wag na, hindi na kailangan. Mali na naman yung logic mo, Doc. Alam mo kung bakit? Asan ba yung COVID? Nasa ibang bansa lang ba siya? O sa Metro Manila din, idadalin mo sa ibang probinsya? Pakisagot niya ako, Doc. Minsan to, seryoso. Ang logic niya kasi, pag nasa ibang bansa, okay lang magpa-test para papasok ng Pilipinas kasi baka madala yung sakit na COVID. Tama, mali.
So therefore, you still believe na may COVID. Pero kailangan mo lang matest kasi pupunta ka ng Pilipinas, baka madala mo. Ang tanong, Doc, yung ibang city, wala pang COVID ngayon. Saan malakas ang COVID? Nasa Metro Manila. So nasa Metro Manila, natural, yung mga city, nagagalit sila kung dadalhin mo yung COVID doon. So yung logic mo, na pwede ka, okay lang sa ibang bansa galing, pero from Metro Manila, going to the provinces, hindi. Asan ang logic doon? Bakit? Pareho naman may COVID yun. Ito, di ba sabi ni Harry Roque, nagka-positive siya sa COVID. Si Harry Roque naman ngayon, nandabay. Hindi naman niya sinabi kung na-injikan na siya, di ba? Hindi niya sinabi kung na-vaccinate na siya. Yan ang problema ko kay Doc. Ulitin natin. Okay? Kaya nga dito mo makikita yung tao hindi nag-updated. Bakit? Nagka-COVID si Roque. Yun lang ang nakita niya. Ano sinabi niya? Hindi daw sinasabi ni Roque kung na-vaccine siya. Abay, pambihira ka. Ilang beses niya sinabi yun. Kayo, hindi nyo alam? Sige nga. Baka mas alam nyo pa eh. Ulitin natin yung sinabi niya yun, ha? Sabi ni Harry Roque, nagka-positive siya sa COVID. Hindi naman niya sinabi kung na-injikan na siya, di ba? Hindi niya sinabi kung na-vaccinate na siya. Hindi daw niya sinabi kung na-inject ka na siya. Hindi daw niya sinabi kung na-vaccine na siya. Sige nga ho. Sige nga ho. Sige nga. Okay. Hindi mo alam na ilang beses niya sinabi na gusto niya magpa-inject noon hindi siya pinayagan ng IATF? Nasa news yun. Hindi mo alam. Yung bagay na yun, hindi mo alam mo pa yung buong nakawan sa gobyerno? Nagigets ibig ko sabihin, yung simpleng bagay na paulit-ulit sa news na sinabi ng news kasi nga binabanatan si Roque noon na gusto ni Roque magpa-vaccine, hindi siya pinayagan, binabanatan siya ng media noon, di ba? Kaliwat kanan ng news lumalabas noon. Hindi niya alam. Paano mo pa kaya malalaman yung sinasabi mo, quote-unquote, dakawan? O kumikitang mga laboratorio o kumikitang mga gobyerno? Paano mo masasabi yun yung simpleng kaalaman kay Roque, hindi mo nga alam?